Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa mga magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Mahigit 20 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na miyembro rin ng Indigenous Group mula sa Santa Ana, Cagayan ang nakatanggap ng 375,000 pesos na halaga ng supplies mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang nasabing supplies gaya ng fish smoking machine, sealing machine at iba pa ay para sa kanilang fish processing business. Bukod dito, nagbigay din ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan ng Santa Ana para sa pagpapatayo ng pasilidad para makatulong sa nasabing negosyo. Ayon sa DSWD, layo ng assistance package na ito na makatulong sa pagpapalawak at pagpapatibay sa kabuhayan ng mga benepisyaryo. Isa pang good news, nasa 45 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price or MSRP ng imported rice kasunod ng patuloy na pagbaba ng global rice prices. Ayon sa Department of Agriculture, simula nang ipatupad ang MSRP nitong Enero, 19 pesos na ang kabuuang ibinaba ng presyo ng bigas. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, malaking factor ang MSRP sa pagbaba ng presyo ng bigas. Nakatulong din ang mas mababang presyo ng bigas sa pagbaga ng inflation rate nitong Pebrero sa 2.1% mula 2.9% noong Enero. Naipatupad ang MSRP matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbawas sa rice tariffs sa 15% mula 35% noong Hulyo 2024. At ito po ang mga good news natin sa araw na ito. At sa puntong ito, nais ko pong ipakilala ang mga kasama natin sa briefing ngayong umaga para pag-usapan ang mga preparasyon sakaling tumama ang tinatawag na The Big One. Narito si NAFIBOX Director Teresito Paculcol. Good morning. This is my first time here, and anyway, I'll talk about the Philippines being a disaster-prone area because we're part of the Pacific Ring of Fire, and every now and then we have earthquakes. We'll be jolted by earthquakes, volcanic eruptions, and sometimes tsunamis. And for all these disasters, the best course of action is always preparedness. And when we talk about preparedness, we have to make sure that our buildings, our houses are earthquake resilient, meaning we have to follow the minimum engineering standards when we construct our houses or buildings, and also, although we do regular earthquake drills, quarterly, ang laki ng naitulong ng NDRRMC sa pagpukaw ng kamalayan ng mga Filipinos when it comes to earthquake preparedness. But these are not enough kasi even if you do the cover and hold, if the building will collapse, hindi rin siya effective. So again, we just like to emphasize that the best course of action, first and foremost, is to make sure that we follow the minimum engineering standards. At narito rin po si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Good morning po sa lahat. Ako po si Yusek Maria Catalina Cabral ng Department of Public Works and Highways. Kami naman po sa DPWH ay tuloy-tuloy ang paghahanda para sa ating earthquake preparedness. In fact, every year po may programa kaming structural improvement and strengthening ating mga infrastructure, particularly public buildings at school buildings, mga tulay, napaka-importante niyan. We have already completed more than, I think, 124 assessment and retrofitted mga public buildings in Metro Manila. Meron na rin po kami nakaprogramang 500 plus public buildings na funded po ng aming local fund and ODA. Meron kaming partnership sa World Bank. Ito ay para sa 425 pang public building to retrofit and strengthen this public building to make sure they are aligned with international earthquake standards.
In terms of readiness of equipment, ang DPWH po ay merong more than 2,000 equipment na nakakalat sa iba't ibang rehiyon, hindi lang dito sa Metro Manila. But for Metro Manila, we have 500 plus equipment na tinatawag naming quick response assets for the immediate response in case of calamity. Meron din kaming mga technical assistance sa iba't ibang national government. Like for example, LRTA, we have already assisted DOTR para i-assess po ang structural integrity ng ating mga railway at saka light rails and MRTs. And ang emphasis lang po namin ay tayo ay lahat dapat maghanda. Especially po yung mga kailangan natin ng suporta ng ating mga kababayan, ang mga local government officials, local government units, to make sure that the public infrastructure and private infrastructures are ready in case of any calamities in the country. Maraming salamat po. At makakasama rin po natin si OCD Administrator Ariel Nepomuceno. Good morning to everyone. Bilang paghahanda dun sa posibilidad ng malalaking lindol, particular dito sa lagi natin pinag-usapan, yung the big one, wherein kung baka gumalaw yung West Valley Fault System, tatlong bagay ang ginagawa ngayon ng pamahalaan. Unang-una, pinagbubuti pa natin lalo yung lagi niyong naririnig na National Simultaneous Earthquake Drill. Hindi lang po ito yung duck cover and hold, ipaliwanag ko lang. Ang lagi lang natin nakikita na mas prominent is the public participation on the duck cover and hold, which will help save the citizens within the first few minutes of the earthquake. Subalit kasabay niyang National Simultaneous Earthquake Drill, ang hindi natin nakikita is the drill among the responding government agencies with regard to our capability to still communicate with each other during the earthquake and the aftermath of the earthquake. Importante yung kakayanan ng ating pamahalaan na lagi pa rin na ma-establish namin yung tinatawag na command and control during the incident. So, pinag-iigi natin yan at gumagawa rin tayo sa NSED ng iba't ibang scenarios bilang pagpapabuti pa o pagpapaiting nitong ating exercise. Ibig sabihin, hindi lang natin gagawin ito sa umaga or tanghali. Sa next earthquake drill, halimbawa, gagawin natin yan sa gabi. Kasi kung sa gabi, halimbawa, mangyari lindol, lahat kami, kasama rin naman kami, except with some personnel of the AFP, nasa bahay po tayong lahat. So it is also important that we do different scenarios. And we will also incorporate, for example, a tsunami preparedness during NSED. Dahil may mga lugar na may bantari ng tsunami in case magkaroon ng malaking lindol. So number one is NSED improvements, more scenarios that will be practiced by all agencies, both national and local government units, plus the participants from the private sector. Pangalawa, yung kapasidad mismo ng pamahalaan, both in the national government and the local government units, binabantayan natin na lalo pang mas dumami yung ating mga kasamahan that will be given the special skills, especially for the collapse structure rescue. So marami naman ho tayo. Ang backbone namin will be, of course, the Armed Forces of the Philippines, meaning Army, Navy, Air Force. Kasama rin namin ang PNP, Philippine Coast Guard, and the BFP. Sila yung ating backbone, plus the volunteers from the local government units. Marami naman tayong sanay na, subalit padadamihin pa natin sila upang sigurado tayo that once needed, they are ready bilang paghahanda, including the equipment and again, the communications capability. And lastly, we are now leveling up public participation. We are already institutionalizing partnerships with the private sector. For example, we have formally signed agreements with the Chamber of Mines, the academic community such as UP, and other educational institutions. And then we're strengthening our partnership with the Association of Civil Engineers of the Philippines, organizations like that, so that the government will not be doing the management for disaster alone. Kailangan namin ang mas malawak at mas malalim na partisipasyon ng private sector. Because again,
I assure you, we assure you, based na rin ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, na pagbutihin natin paghahanda. Subalit kailangan din natin ng tulong ng private sector. And this is the norm worldwide. The government, private sector, civil society will have to work hand in hand with regard to huge incidents. Thank you. Good morning po to ma'am, to DPWH po. Kanina you mentioned ongoing na po yung retrofitting natin. Sa Metro Manila alone, ma'am, meron po ba tayong data kung ilang percent na po ng mga public infrastructure yung na-retrofit at ilang percent pa po yung tututukan natin? Tuloy-tuloy Sa naman mic. po ang aming tuloy-tuloy naman po ang aming pag-assess, no? Ang hindi lang po yung mga public infra, but ho yung mga school buildings, mga public school buildings, including health facilities. So, as of to date po, nakapag-assess na kami ng more than 21,000 public buildings na ito ay marami dito i-recommend na namin for retrofitting. Pero meron na rin kaming natapos na retrofitting. Ang ibig lang sabihin ng retrofitting ay iakyat ang kanyang standards para sa international earthquake standards. Yun po. We can provide data ho, the actual numbers. But ang sinasabi po namin sa DPWH, tuloy-tuloy po yung programa at hindi lang po yung mga buildings, kundi pati mga tulay. Importante po yung mga tulay, especially in Metro Manila, kasi very important po ang National Capital Region to the economy. Sorry ma'am, how about sa national o nationwide level ma'am? Yes po. Lahat po may instruction na po ang aming regional directors. Ongoing naman po, hindi lang ngayon. Hindi lang ho dahil may nangyari sa Myanmar. Kung hindi, taon-taon naman po, kami ay may programa na lahat na ho ng tulay, national roads, especially national bridges, ay dapat i-assess every year at tignan ang kanyang structural integrity para may programa natin kung kailangan niyang i-repair, i-rehabilitate, o kailangan niyang palitan, o kailangan niyang i-retrofit. So, meron po kami sa budget po namin ng programa para sa mga tulay. May we know ma'am kung how much po yung budget? Hindi ko mabigay ang actual amount ngayon, but we can provide PCO with actual amount ng budget namin for this year, including those that were funded previously. And then ma'am, you mentioned din earlier, nagsasagawa po kayo ng assessment sa mga LRT and MRT. Nasimulan na po ba or sisimulan pa lang po? Humingi po ng tulong ang LRTA sa DPWH kasi kami naman po ay nagbibigay ng technical assistance, hindi lang po sa local government unit, but sa ibang ahensya, kapag hinihingan po kami ng tulong para i-assess yung kanilang mga public building, kanilang mga buildings, yung kanilang mga assets. So, nakapag-provide na po kami ng report sa LRT. Jose Cabrera, i-follow up ko lang po. Nabanggit niyo kasi yung MRT at LRT. Base dun sa initial state assessment natin, kaya bang i-withstand ng MRT, LRT yung 7.2 magnitude quake? Kailangan po nating makipag-ugnayan sa DOTR. Sila po yung namamahala ng MRT at LRT. Pero kapag hiningan po nila kami ng tulong para tulungan ng mga ininyero nila at i-assess yung structural integrity ng mga infrastructure, including ports, airports, kami po naman ay handang tumulong. So, meron po silang sariling technical team. At minsan, humingi po sila sa amin, especially in the review of the plans at assessment ng kanilang mga infrastructure. May timeline ba tayo, Yusek, kung kailan natin dapat na ilabas yung assessment na yun? Actually po, nakapagbigay na po kami sa kanila ng mga report sa LRT. Kay OCD Director lang po, Nepomuceno. Nabanggit nyo kanina, sir, na nakipagpulong na kayo kay Pangulong Marcos. Any specific orders coming from the President? Instructions niya po yan given to us especially. Pero kasi patuloy naman po ang pakikipag-ugnayan namin kay Pangulong Bongbong at sa Office of the President. Tuwing may mga kalamidad, kagaya ng bagyo, lagi yan may mga side instructions. At lagi-lagi yung binibilin that we have to prepare the country especially for the possibility of big calamities. So ang specific instructions siya lagi, number one, kapag nagkaroon ng malaking insidente, dapat tuloy-tuloy yung pagtulong natin sa mga mamamayan bilang unang pagtugon kapag may mga kalamidad. Yan pinagbibili niyan. At pangalawa naman, lagi naming hanapan ng long-term solutions, yung mga hindi natin maiiwasan na kalamidad. Again, yung long-term solutions, hindi yan madaling gawin, subalit there's a roadmap dun sa iba't iba nating binabanda. Halimbawa, kasi that time,
Although hindi yung topic natin yung Kanloon, pinahanap niya kami dyan ng long-term solution. So we are supposed to submit that, ang deadline namin this week. So with regard to the preparations for earthquake, yun nga, nabanggit naman yan ng OP last week through Attorney Claire na yung mga pagpapatibay ng ating mga struktura, so tumutulong din ho kami dyan. So short-term solutions and long-term solutions po yung lagi binabanggit ni Pangulong Bongbong. Good morning po for OCD. May direktiba po ba si President for the stricter approval ng mga building permits para masigurado na matibay yung mga itatayong structure? And may panawagan din po ba siya para masugpo yung mga under the table na approval nito kung meron man po? Kailangan po talaga yung pagpapatibay ng mga struktura. Hindi lang ho yung mismong struktura yung dapat patibayan. Ano? Kasi pinapaliwanag ho namin, halimbawa lang, iba-ibang level po yan. No? Yung dock covenant hold na pinaliwanag namin, kahit magawa po natin ang perfecto, kung yun ang mga struktura ay mahina, baka dun din kayo delikado sa struktura na yan dahil baka kayo ay maguhuan. Ano po. Pangalawa naman, kailangan matibay na struktura, dapat kaya niyan ang 8.5 magnitude earthquake. Subalit, ang pangatlo, kailangan yung struktura din naman ay nakatayo doon sa tamang lugar. Huwag dapat doon sa landslide prone area or sa mga no-build zones. Huwag din doon sa liquefaction prone area. Ngayon, may mga datos naman na available na, yun ang magandang balita. Maganda naman yun puntahan lang natin yung sa MGB ng DENR. Meron tayo dyan hazardhunter.ph or .philippines. In fact, itype nyo dyan yung address ninyo mismo, kayo mismo. Malalaman nyo kung gaano kayong kalayo, kalapit doon sa mga tinatawag na iba't ibang hazards or yung mga peligro. Hindi lang yung bahay nyo, halimbawa magbabakasyon kayo, pwede nyo rin tignan ninyo upang makapagplano. So, yung tungkol naman sa pagpapatibay ng mga bahay, I think that was announced already by OP that the palace has requested the LGUs to help us with regard to strengthening the structures within their jurisdictions. Doon po, last time, nakapag-assign na po ng places kung saan magkikita-kita. Like for example, yung Quezon City sa veterans po ba, tapos sa mga taga-Pasay sa Villamor Airbus, yun pa din po ba? Tama po. Pero ina-update po natin ngayon. Actually, ganito po ang magandang balita, no? Although we focus on the three major improvements that I discussed earlier, ang maganda naman pong balita, yung mga plano naman po, nakalatag yung Oplan Yakal, Oplan Ligtas ng Armed Forces of the Philippines, and then may mga individual plans, halimbawa ang, again, yung binanggit ko, Army, Navy, Air Force, may mga individual tactical implementation plans lahat, including ang BFP, ang Bureau of Fire. Ano? Ang trabaho naman po namin sa NDRRMC is to make sure, and we already did that, pinagsama-sama na po yan. Yung tawag po yung harmonization of all the tactical implementation plans of the different responding agencies. Yun naman po magandang balita. Ang natitira naman po dapat gawin, of course, is to make sure that all these plans will be communicated well to the public so that the communities that might be affected if this happens, alam po nilang gagawin nila. Anyway, the short answer is, ina-update ngayon yung mga plano na yun, yung hinati kasi sa 4 quadrants ang Metro Manila. Hindi lang po Metro Manila NCR, Greater Metro Manila po. Kasi the big one is being prepared also for some towns in Bulacan and Laguna. So may mga iba-ibang lugar po. Hindi lang po Metro Manila. Sir, nabanggit niyo po kanina na bukod doon sa mga earthquake drills, mayroon kayong mga ginagawang hindi naman nakikita ng public, like yung communication kaninyo, na capability for communication during the earthquake. Paano po ito gagawin, sir? In what way? At ano ang sistema o ano ang mga equipment na kailangan ninyo para dyan? Ang buong storya po, actually yung National Simultaneous Earthquake Drill or NSED, ginagawa po natin every quarter. Pero ang buong storya po talaga, even in between the 3-month period, lagi yung nagsasanay ang iba't ibang ahensya. Especially again, the backbone of the response, ang AFP and other uniformed services. So doon sa particular po na yung tanong, ma'am, pagdating sa communication equipments natin or capability, gumagamit kami ng redundancies. Ibig sabihin, ang una nating magagamit, yung
of course, yung ating cellphone and the traditional landlines. Subalit kapag yan ay pumalya naman, ready naman tayo sa ating satellite capabilities. At kapag yun ay pumalya pa rin, ready naman po tayo dun sa ating usual, the most dependable and reliable UHF and VHF radio systems. So magde-deploy po tayo, may redundancies yan, quote-unquote, napapractice yan tuwing may mga iba tayong kalamidad kagaya ng bagyo. Pinapadala namin doon para napapractice na rin yung aming mga equipment. May mga mobile satellite equipment tayo na every now and then kapag may mga kalamidad, dinideploy ho natin yan. Meron ho tayong iba't ibang mga equipment. Ang magandang balita po, all regions have this kind of capability. So, ano ho yan? Pagdating sa communications, maganda po yung paghahanda natin dyan. Okay, another follow-up, Yusek, ang sabi nyo kanina, yung ating mga paghahanda, mayroon tayong 4 quadrants sa Greater Metro Manila. Of course, ang Metro Manila, malaki ang damage na makikita natin, wag naman sanang mangyari pa. Pero sabi nyo, may mga makikita sa Hazard Hunter, yung mga places na ligtas at hindi. Pero dahil congested na po ang Metro Manila, paano kung yung mga lugar na yan ay natayuan na ng building? Paano mayroon ba tayong mga measures para yung mga bahay dyan o building structures ay ngayon pa lang masabihan na kailangan nilang lumipat? So ano po yung mga plano para doon? Tama po, ma'am. Unahin ko po muna yung itatayo pa lang, para malinawan natin. Yung itatayo pa lang, ang dapat talaga, sundin na nito yung strict provisions of the building code. Na kaya nitong matatag ito, sapat para kahit gano'ng kalakas ang lindol hanggang 8.5 magnitude, kayanin. So yung itatayo pa lang, yun yung hiningi ng tulong ng ating Office of the President, na yung mga LGUs natin ay nasa balikat po nila yan primarily. Tulungan tayo masigurado na ibibigay nilang construction permits ay tama at yung occupancy permits ay dapat tama rin, meaning yung plano ay ginawa. Kasi iba po yung plano, iba sa implementation. So yung mga itatayo pa lang, dapat sigurado tayong tama po yun. Ngayon, yung mga nakatayo naman na po ngayon, may mga engineering solutions naman po. Of course, hindi lang ang national government ang gagawa niyan. Ang engineering solutions na number 1 na available to everyone, of course, hindi po yan libre. And this has to be done professionally, meaning by engineers. Yung retrofitting po ng mga istruktura. Ang kayang gawin po ng national government and the LGUs, of course, yung sarili naming mga istruktura, halimbawa, ang mga ospital. Ang magandang balita naman po, kausap namin kahapon si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Meron silang Safe Hospitals Program na minodify pa nila at in-upgrade, naging Green and Safe Hospitals Program. Ang ibig sabihin, pina-inspect na po nila yung mga ospital nila kasi importante yan, at nire-retrofit na rin nila po yung mga ospital nila. So sa parte po ng pamahalaan, yung mga structures na pagmamay-ari po ng pamahalaan, pwede naming unahin po yun. At doon naman po sa private sector, makipag-ugnayan of course sila sa kanilang mga professional engineers to get the evaluation and the possible engineering solutions, yung retrofitting, ibig sabihin, pagpapalakas ng istruktura po nila. Sa PVOX po muna. Kailan po nagsimula na magbigay ng babala or informasyon ng PVOX sa gobyerno at sa mga government agencies kaugnay po nitong The Big One? Kung naaalala niyo pa po. Okay. Yung The Big One was originally coined for the West Valley Fault. And I think we know about the presence of the West Valley Fault even before. Early 1990s, nagiging nag-perk up yung interest ng mga tao about the West Valley Fault. And after that, we've been telling the people that this is capable of generating this magnitude 7.2 earthquake because that's the length of the fault. And yun. If I answered your question. So, mga 7 point something po yung The Big One. That's right, magnitude 7.2. Nag-level up na po ba ito sa much higher na magnitude? No, because the magnitude is based on
the length of the fault and hindi naman nag-increase yung length ng fault. So that's the maximum magnitude earthquake that can be generated by the West Valley Fault. Okay. Sa OCD po kay Administrator Nepomuceno, baka po kasi kayo alam nyo kung magkano yung budget na kailangan para po sa pagsiguro na matugunan natin yung sakali, wag naman sana na magkaroon po ng the big one. Magkano po yung kailangang budget para maging handa po ang bansa dito po sa the big one na pinaghahandaan ng pamahalaan? Sorry po, wala po akong ganung data. But ang pwede po nating i-assume, yung iba't ibang ahensya po na merong responsibilidad na tumugon kagad, kagaya po again ng uniform services, meaning AFP, PNP, Coast Guard, may kanya-kanya naman po kaming MOOE na kasama po sa aming annual budget yung pagresponde sa mga malalaking kalamidad. At meron din pong budget naman po ang NDRRMC, meron tayong NDRIM Fund na more or less nasa 20 billion yan kasi may continuing budget din na natira from last year. So nasa 20 billion po yun na just in case kailanganin po, natatap po namin yan. Pero yan po ay budget that needs the approval of the Office of the President. So yung mismong particular para sa the big one, wala naman pong gano'n na alam kami. But different agencies, we are capable of operating pag kinakailangan po. So, kailangan pa po ba ng mas malaking budget para dito kung sakali po? I-consider po natin aralin kung kailangan po ng particular for that. But again, going back with what we have sa GAA po natin, naka-integrate naman po yung pag-responde po talaga ng iba't ibang ahensya para sa malalaking kalamidad. Kasama po yan. Quick follow-up na lang po. Sabi niyo po yung long-term solution hindi po madaling gawin. Yun po bang sinabi ng PHIVOLCS na 1990s pa nag-start, nagbigay na sila ng babala, warning about sa the big one. Hindi po ba sapat na panahon niyon para sana nakapagbuo na tayo ng mga dapat na measures gawin para po kung sakali, wag naman sana, magkaroon po ng the big one dito sa ating bansa? Actually, hindi po sa hindi madaling gawin, matagal lang po talagang gawin. Kasi napakaraming bahay at hindi naman po pagmamay-ari yan ng pamahalaan. So, if we will do things correctly, starting today, matagal din po yung proseso kasi it involves millions of houses that would need possibly retrofitting, evaluation. Yung po tinatawag na structural integrity audit will take time. So hindi po sa mahirap gawin, matagal lang po gawin talaga. Kung sinimula na noon, noong 1990s, yung pag-aaral kasi about the big one, yung 2004 yan, may mga ginawa ng action at least sa parte po ng pamahalaan. Kaya po nagkaroon tayo ng Oplan Yakal bilang pagtugon dito sa posibilidad ng malaking lindol at ang Armed Forces of the Philippines at iba't ibang ahensya gumawa rin po ng kanya-kanyang corresponding implementation plans to react just in case. At hinarmonize na po yan ng NDRRMC at ina-update po natin ngayon along with the help of the MMDA. Sana po ay natugunan namin ang inyong mga katanungan patungkol po sa sa ating paghahanda kung tama man itong tinatawag nating the big one. So maraming salamat po kay OCD Administrator Ariel Nepomuceno, DPWH Yusek Maria Catalina Cabral at PHIVOLCS Director Tresito Bacolco. Salamat po. At handa na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Yusek, regarding po dun sa Senate probe on the arrest of former President Duterte na nakaschedule po bukas, nabanggit po ni ES na hindi lilitaw yung ating mga opisyal bukas at sinabi naman ni Senator Marcos na yung executive privilege daw po is not blanket, meaning hindi po nito saklaw lahat at pwede naman daw pong kung sakali, kada topic naman yung pwede ninyong i-invoke yung executive privilege, hindi yung outright, hindi sisipot yung ating mga opisyal. Ano pong masasabi ng Malacanang doon? Opo, gusto lang po natin liwanagin. Sinabi po ni Senator Amy Marcos na tanggap po niya ang liham, ang letter, mula sa opisina po ni Executive Secretary noong March 31 ng gabi. So as of March 31 ng ating press briefing ay wala pa pong nagiging desisyon patungkol po dito.
So yan po ay liliwanagin lamang po natin. Pero yun nga, sabi po ni Senator Amy Marcos, natanggap po niya yung letter ng gabi na po ng March 31. At ayon nga po sa napagdesisyonan, alam na po ng mga cabinet members natin, ng mga cabinet officials natin, na sapat na po. Sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi, na ibigay na facts, mga data, sa naunang hearing ni Senator Amy Marcos. At yun po, at sa tingin po namin ay sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang preliminary findings. So, yun po, at hindi po natin masasabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungan kung ito po ay in aid of legislation. So, malamang po ay sapat na po ang mga nasabi ng ating mga cabinet officials para makagawa na po siya ng kanyang batas patungkol po dito. Sabi ni Senator, it would have been an opportunity daw po sana sa administration to prove na walang tinatago ang inyong administrasyon hinggil sa pag-aresto. Wala naman pong tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras nung unang hearing para po masabi ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. And she said she would ask for reconsideration. So obviously, will there be a change in the stance of Malacanang with regard to this? And looking forward, magiging ganito na po ba yung magiging patakaran kapag may mga hearing na may kinalaman sa administrasyon? Tignan po natin kung ano po mangyayari kung siya po ay nag-a-ask ng reconsideration. Wala pa pong tugon dito si E.S. Bersamin. Yusek, good morning. Reaction lang po ng Malacanang sa naging pahayag po ni AFP Chief of Staff, General Romeo Brawner, na pinaghahanda po niya ang mga sundalo, especially po yung Northern Luzon Command, sakaling may sumako po sa Thailand dahil posibleng maapektuhan po ang Pilipinas. Ito ay kasunod po Taiwan, sorry po. Dahil po sa posibleng maapektuhan ang Pilipinas, kasalukuyang nagsasagawa ng military exercise ang China sa may bahagi po ng Taipei. Opo, napakinggan po natin at nabasa rin po natin ang statements po ni AFP Chief Romeo Brawner. At sa aming pagtanto ay hindi naman po dapat mabahala ang taong bayan patungkol po dito. Tama lamang po na magkaroon po siya ng reminder sa buong troops, pati na din po sa taong bayan, na we should always be prepared in all contingencies. Yun lamang po. At kung may mga detalye pa po patungkol dito ay hahayaan na lamang po natin si Secretary Teodoro at saka si AFP General, AFP Chief Romeo Brawner sumagot po dyan. Sa panig po ng Palasyo, Yusek, may pinag-uusapan na po ba ang mga posibleng senaryo, lalo na po't may mga Filipino din sa Taiwan? Opo, muli po, ang anumang pong detalye patungkol po dito ay manggagaling po sa ating Defense Secretary at saka po kay AFP Chief Brawner. Also, Yusek, ano po ang plano ng ating pamahalaan para sa mga 250,000 na makababayan natin na nasa Taiwan, lalo na sa usaping posibleng repatriation? Opo, sa mga ganyang contingencies, kung magaganap, lagi po tayong handa. Katulad po ng sinabi ni AFP Romeo Brawner, lagi tayo dapat handa sa anumang contingency. Kung mangyayari pa po yan, hindi po tayo dapat magtulog-tulog sa ating posisyon at sa trabaho, lagi po tayong handa. Pero again, ang detalye pong iyan ay ibibigay po natin sa ating Defense Secretary at kay AFP Chief Brawner. Lastly na po, Yusek, amid this development, anong mensahe ng pamahalaan sa ating mga kababayan sa Taiwan at sa taong bayan? Thank you. Stay put. Basta po, tandaan po nila, ang gobyerno po ay handang tumulong sa anumang oras para sa kanila. Good morning po, Yusek. Naglabas po ng travel advisory kahapon ang Chinese Embassy sa mga citizens po nila dito sa Pilipinas o yung mga nagbabalak pong pumunta dito sa bansa to conduct daw po a thorough risk assessment because aside sa binanggit nila na nagkakaroon ng increased political gatherings, they also cite na yung frequent incidents of harassment and inspection daw po sa mga Chinese citizens and businesses by our law enforcement agencies. Nakikita po ba ng palasyo na magkakaroon po ito ng blow sa ating tourism
And nakikita rin po ba ng palasyo na may kaugnayan po ito sa recently na pagbisita ko ni US Defense Secretary Hegseth? Ang kanilang travel advisory ay it's just a normal consular function of China. At we can assure China na hindi po tayo nagta-target ng particular nationality or particular national na para iharas. Tandaan po natin, lahat po dito ay welcome, except po, of course, kapag gumagawa po ng krimen, i-implement po natin kung ano po ang batas. Malamang po nasasabi po nila ito dahil sa ating pagpapatupad dito sa Pogo na dapat ay mawala na sa atin at karamihan po dito ay mga Chinese nationals. So malamang po ay isa ito sa nagiging issue po. Pero muli, ang DFA po ay open po for discussion regarding this at i-assure natin muli ang China na wala po tayong tinatarget na particular national. Yusek, how is the government reaching out and extending help assistance to Filipinos detained in Qatar for unauthorized political protest? May mga na-release na raw po na minors, but their parents are still detained. May mga kamag-anak po ba sila roon? Okay, ayon po kay Secretary Hans Kakdak, patuloy pa rin po ang ating pakikipagtulungan sa ating mga kababayan sa Qatar. At meron po talaga na mga minors, mga bata, pero as of the moment, itong mga bata daw po na ito ay hiniling po ng ating embahada na kung ating maaaring maalagaan. Pero yung ibang mga parents po ay iniwan daw po ang ibang mga bata sa kanilang mga napagkakatiwala ang mga kaibigan sa nasabing bansa. Pero umasa po ang mga kababayan natin, kahit po yung mga kapag-anak nila dito na nasa Pilipinas, hindi po titigil ang ating pamahalaan na tumulong sa mga detained dito sa Qatar na mga kapwa nating Pilipino. Yusek, the Trade Union Congress of the Philippines is appealing to the President to push for the urgent passage of the legislated wage hike, 200 pesos, citing the dire living conditions of workers. Is this something that the President has already considered and is discussing with his cabinet? Actually, ang direktiba lamang po ng ating Pangulo ay sundin po kung ano yung nasa Labor Code at nagbigay na rin po siya ng kautusan na i-review po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mga salary or wages ng ating mga kababayan sa bawat rehiyon. At sa kasalukuyan po, nagkaroon na po ng pag-review sa 16 na rehiyon at may mga rehiyon na rin po na nagtaas na mga sweldo. Ibibigay ko na lamang po sa inyo ang mga detalye kapag ka po nasa akin na po ang kopya. So yun po yung pinaka-good news po natin sa ibang mga kababayan po natin. At sa ganito po kasing pagtataas ng sweldo po, kinakailangan din po natin kasi madinig lahat ang employers, employees, para po mabigay po natin ang mga mas maganda at reasonabling sweldo po para sa kababayan natin. So wage boards pa rin po. As to the legislated hike, the President is not keen on pushing for that? Yan po ay ngayon po ay pending po, kung di ako nagkakamali, sa Kongreso. So hintayin na lamang po natin kung meron po silang magiging resulta sa kanilang gagawin pong legislation. So yung forthcoming na i-certify as urgent ng Pangulo ito, hindi pa po natin nakikita? Wala pa po, as of the moment po ha. Wala po sa akin pang naibibigay kung ano mang direktiba patungkol po dyan, pero minadali po kaagad ni Pangulo ang direktiba po dito sa ating RTWPP. Thank you. So Yusek, given the directive of the President to review the wages from the wage boards, so it means that the President prefers the wage boards as a mechanism for the adjustments rather than Congress. Tama po ba yun? Kasi po, ang saklaw po ng ating Pangulo ay of course yung nasa ehekutibo. Mas madali po kasi magbigay agad ng direktiba para po sa taong bayan kung ano po yung makakaginhawa sa ating mga kababayan. Sa Kongreso po, ito po ay, sa Congress po natin ilalaan ang trabaho po na ito. But in terms of preference, what the President prefers? Kung ano po ang makakabuti sa taong bayan. Wage board. Kasi mas madali po kasi silang mapakiusapan, mabigyan ng direktiba. Kasi po mas pag ganun po, mas madali po natin maibibigay ang benepisyo sa ating mga kababayan. Okay, salamat po. Yusek Claire. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.